Well, well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Ngayon, ang ating tatalakayin o pag-uusapan ay tungkol sa salitang dimension. Ang dimension ay hindi lamang sa physical, kundi maging sa spiritual. Ang alam natin, pag sinabing dimension, yung three-dimensional. Yung tinatawag na may haba, may taba, at taas. Ibig sabihin, 3D. At pag sinabing two-dimension, dalawa lang. Maaring taba at taas. Ano yung sample niyan? Anong maaari example dyan sa second dimension? Yung anino nyo. Walang taba yun. Meron lamang haba at may taas. O yung first dimension. Usually, hindi natin masukat yan . Hindi mo alam kung taba. Minsan, puro taba lang siya. Minsan naman puro haba lang siya. O kung minsan naman puro taas lang siya. Kaya, masasabi mong first dimension yon. Ang totoo, yung fifth dimension, yun halos wala ng sukat. Kaya dun mo matatagpuan yung tinatawag na hangin. Yan, tubig. At marami pang iba. At pag tumaas pa doon, dun mo na matatagpuan yung mga gases, colors, at kung ano-ano pa. At pag tumaas pa doon, yung mga tinatawag na ultra gases na wala ng kulay, wala ng, basta plain lang siya. Hindi siya nakikita. So magtataka, bakit yun? Bakit yung 1, 2, 3 merong may sukat, mayroong haba, bakit parang nawala? Ewan ko. Meron ganun talaga Ngayon, yan sa physical lamang. Sabi nga marami raw dimension. At may mga sinasabi ang mga scientists, meron daw tinatawag na parallel world. Na, mundo natin to, meron daw ibang mundo o ibang dimensional na daigdig na kagaya nito. Dito, sundalo tayo o isang pulis, pero pagdating doon, iba na tayo. Siya tayong abogado, kaya doktor. So, iba ang buhay natin doon. Pero tayo rin yun. Yan ayon sa science na kanilang dinidiscuss lagi. Pero wala rin silang mapatunayan pa Ngayon, dumako naman tayo dito sa spiritual aspect o spiritual na aspeto. Dito marami akong alam, marami akong maidadaldal sa inyo. Alam nyo ba na ang dimension may tuturing na isang lugar, isang parang panaginip, isang mahiwagang lugar, isang hindi maipaliwanag na lugar, o isang lugar na parang hindi mo mararating, parang fairy tales o mga alamat. Subalit alam nyo ba na totoo ang dimension? Dito sa ating mundo, sa physical world, merong 7 region. At sa bawat region ay may 7
dimension. So, ibig sabihin, physical region, may 7 dimension. Yung susunod na realm, o susunod na region, meron ding 7 dimension. Ngayon, doon sa 7 dimension yun, na sinasabi ko, sa bawat dimension, meron namang 7 sub-dimension. At doon sa 7 sub-dimension, meron ding 7, ewan ko na, hindi ko na alam kung ano ang tawag. Basta dimension pa rin yan. Ganon. Kaya dito sa atin sa physical world, napakaraming dimension. Kaya tayo nakakakita na kung ano-anong mga entities. Ang totoo, hindi dito nakatira yun sa physical region. Nasa ibang region yun ng physical world. Pero nakikita natin for a while kasi naliligaw sila. Tayo rin, napupunta rin tayo doon for a while. Nakikita nila tayo. At hindi lang yan. Alam nyo ba na ang universe o ang mundo meron ding 7 plane of existence. Ito yung 7 dimension na malaking dimension. Bigger dimension to. At isa nga dyan, sa dimension, sa plane of existence na yan, ay ang physical world na ating kinaroroonan ngayon. Kung saan tayo nabubuhay. Ano ba yung 7 plane of existence na yan? Alam nyo na ano ko na yan, discuss ko na yan. Pero uulitin ko pa rin para at least meron kayong idea kung ano ba yung mga dimension na yan, o bigger dimension, malaking dimension na kung gaano kalaki ang physical universe, ay ganun din ito kalaki. Bawat dimension, baka higit pa nga. Siyempre, ang number 1, ang unang-unang mayroong plane of existence, yung tinatawag na Word of God. At yan, tinatawag kong 7 heaven. Pero sa esoteric, yan ay Word of God. Ayon sa kanila, andyan daw matatagpuan ang Diyos. At kapag tayo napunta dyan, kabilang na rin tayo sa Diyos. Kumbaga, sa tubig, ito yung Diyos. Kapag pumatak ka dyan sa tubig na yan, kabilang ka na sa tubig na yan. Party ka na nun. Isa ka na rin tubig. Naunawaan nyo? Yun ang pagkakasaad nila dyan sa lugar na yan. At yan ay masasabi kong 7 heaven. Bakit kanyo? Kasi dyan maggagaling ang ating espiritu. Dyan unang lalabas. At alam nyo, magtutungo ito sa physical world. Pero bago ito makarating doon sa physical world, daraan muna ito pa sa 6 na plane of existence o daigdig. Ngayon, pagkatapos sa Word of God, anong kasunod? Abay, tinatawag naman itong Word of Divine Spirit. At talaga namang ang espiritu kasi dito, ang iba'y galing pa dun sa tinatawag ng Word of God. At talaga namang very divine. Talagang divine kasi nga galing sa Word of God . So wala talagang masyadong mga kumbaga sa mga libag-libag o mga ano. Yung espiritu dito talagang kumari mga banal talaga .
Oo, talagang kaya nga divine. Ayan. Diyan, marami diyan. Diyan sa divine spirit. Ngayon, baka teka muna. Baka naman isipin nyo, yun ang 6 yun ang 7 heaven. Oh, 6 heaven pala, sorry. Ang 7 heaven, yung kasi tinuturing kong, ang word of God, yun yung tinuturing kong 7 heaven. Pero itong word of divine spirit, hindi siya ang 6-7 sa akin. Kasi dyan, puro espiritu lang matatagpuan. Mga divine spirit. Ngayon, pagkatapos ito, dumaan dyan yung ating espiritu. Di ba? Parang bawa, yung espiritu natin galing sa word of God. Dumaan dyan. At yan, kukuha na kung ano dyan. Marami kasi mga bagay-bagay na kukunin dyan yan. At ito'y tatagos. At magtutungo naman sa kasunod na word o tinatawag na planes of existence o tinatawag ng mga esoteric philosopher na word of virgin spirit. Okay. Bakit virgin? Kasi nga galing sila sa divine. So virgin pa sila. So ibig sabihin, kumbaga, hindi pa sila nagagalaw. Kaya andyan sila. At dito, marami silang, kaya dadaan yung espiritu dyan, na galing sa Word of God, kasi nga, mangangalap din to, ng mga kung ano-anong meron dyan sa Word of Virgin Spirit. At yan, andyan yung tinatawag kong 6 heaven. Bakit? Kung ano yan? Wala akong alam. Basta ang alam ko, kasi sa totoo lang. Ayoko kasi nagsisinungaling. Naikwento lang sa akin yan. Yung mga heaven na yan. Pero marami akong kaalaman tungkol sa first, second, and third heaven. Kaya lang, pagdating dito sa mga heaven na ito, medyo mataas na kasi. Ang vibration dito, makapining na masyado. At sa totoo, maniwala kayo. Yung ating kaluluwa hindi naman nakakaabot dun. Ang tanging nakakarating dun yung ating espiritu. Wala dun kasi iba yung vibration ng ating kaluluwa. Hindi kasi yung taas ng vibration dun. Yan yung Word of Virgin Spirit. Now, nagpatuloy pa rin yung ating espiritu papunta sa physical world. Dadaan naman ito sa Word of Life Spirit. Bakit tinawag itong Word of Life Spirit? Kasi dito magsisimula ang buhay na gagamitin sa physical world ng ating espiritu. Actually, sa bawat planes of existence, may buhay na doon. Kasi nga yung espiritu, yun ang buhay. At yan sa life spirit, dyan mamimili ang ating espiritu kung anong buhay ang kukunin niya. Siya ba'y magiging palaka, magiging tao, magiging butiki, o mapunta sa halaman, o baka maging bato. Pwede rin kasi. Kasi yung bato, kala mo walang buhay. Meron. Kasi nga yung bato ay composed of atom na napakaraming atom. Usually, baka maligaw yung natin, espiritu dun Maraming atom. At dun sa atom, tinatawag nila itong monad. At doon, sumasakay yung ating espiritu patungo sa physical world. Kasi sa physical world, talaga naman puro atom. Lahat ng bagay, atom. Nakuha nyo? Hindi. Okay. Bueno. Yan. Hilap na kung ano-anong buhay na mamimili doon. Kung anong buhay ang kanyang kukunin. Yung merong matalinong espiritu, kinuha yung sa tao. Merong mambobo, kinuha yung sa palaka. Yun na may example pa lang. Hindi ko masabing ganun talaga nagaganap. Para meron kayong idea ano pa talaga meron doon.
Yan, andyan naman yung tinatawag na fifth heaven. Ngayon, ulit, kung ano meron doon sa fifth heaven, hindi ko rin alam. Masyado na kasi mataas ang vibration. Ang vibration doon. Kaya nga ako, yung meron akong inilabas, hanggang first, second, third heaven lang. Yung fourth ako. Usapan natin mamaya. Yan ang third. Kung ano meron dyan, siguro mga buhay. Kaya yan dyan. Oo. Ngayon yung ating spirit talagang hindi mapirmis eh. Ayaw niya doon sa sa word of life spirit. Sabi, bababa pa yun. At saan? Bababa yun sa word of thought. Oh. Word of thought. Ano yan? Andiyan na yung tinatawag na kamalayan. Diyan dadamputin ng ating espiritu ang mga tawag na ito, nakalimutan ko, pasensya na. Ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kaluluwa. Diyan kukunin ng ating espiritu ang ating kaluluwa. Diyan mag-aaral ang ating espiritu kung ano ang gagawin natin sa physical world. Kasi school, paaralan yan, yung word of thought. Dito naman sa word of thought, matatagpuan yung fourth at third heaven. At totoo lang, yung fourth talagang kukunti rin din. May konti naman ako alam doon, pero konti, hindi ko hindi pa rin ako sigurado. Sa third heaven, konti lang din, pero medyo marami-rami naman. Yan kasi, yan ang eskwelahan. Ang siguro dun sa tinatawag na fourth heaven, doon kukunin ng ating espiritu ang ating kaluluwa. And sa third heaven, doon naman kukunin ng ating espiritu ang mind. Oh. Kaya, yung kaluluwa at mind, halos isa lang yan. Kasi doon lang sa isang plane of existence na yan, doon sa word of thought, doon lamang ito ay kinuha. Kaya, bari isa lang yan. Ngayon kapag nadampot na ito ng ating espiritu, yung mind and soul, ay yan tinatawag na consciousness. Oh, yan ang consciousness. At yung consciousness na mahahati sa dalawa yan. Yung consciousness at subconsciousness. Conscious mind at subconscious mind. Wanyo. Pagdating sa physical world. Ngayon, dadako na tayo sa desire word. Dito na papasok ang ating espiritu. This time, ano kakalapin dito na nga? Ang ating espiritu. Abay kukunin ito ang lahat ng emosyon, lahat ng desire,
lahat ng bagay na kailangan ng isang katawan o ng isang tao. Dito niya kukunin yan. Andyan lahat ng emotion, kalungkutan, kasiyahan, saya, hirap, parusa, dusa, kung ano-ano pa. Andyan yan. Diyan niya dadamputin yan. Kasi nga mahilig magdadampot yung ating spirito. Katakot-takotan din ang put. Kaya pagdating niya sa word of tinatawag nito na dito sa ating daily, dito sa physical world, ang dami tuloy natin pang emosyon. Ang daming desire. Kasi walang ginawa nagdadampot doon. Kaya ang dami nadampot. Yung iba kasi, puno, konti lang nadampot na desire, kaya walang, nakatayo lang yun. Walang masyadong desire, walang masyadong emosyon, kasi konti na dakot na kaya siya puno. O yung bato na ko, mukhang nabusan ng emotion sa desire na makuha yun. Kaya naging bato. Tako nyo. Nakakatawa, pero totoo yan. Kaya doon, dito naman sa word of desire o word of emotion, kasi andyan yung desire, ayaw kayo dalawa. Nariyan yung first heaven at second heaven. Kung ano meron dyan, puntahan nyo dun sa nauna ko nang diniscuss. Yan. Yan ang malalaking dimension na dadaanan ng ating espiritu bago makarating sa physical world. At alam nyo, pagdating nga sa physical, may 7 pa rin dadaan ng region. At doon, dadampot din ako ano-ano yun. Hanggang makarating doon sa huling region, yung tinatawag na physical region, kung saan tayo naroon. At isisilang tayo. Nadala niya. Lahat nung nadampot niya, mula doon sa Divine Spirit, hanggang sa Word of Thought, hanggang sa ibang region sa physical world. Ayun, dadali. At doon isisilang ka. Ngayon kung engot-engot yung kaluluwa mo, bobo ka. Wala kang alam. Hindi ko naman. Siguro kasi may iba na may iba naman kasi baka isipin nyo na tatanga-tanga espiritu nyo. Hindi. Conforme naman niya sa karma. Naku, panoorin nyo kasi yung first heaven, second heaven ko Para maunawaan nyo bakit pa nagkaganon yung mga tao na yan na naging bulag, pipi, bingi, abnormal, naging pangit, naging basta. Panoorin nyo para at least may idea kayo. Ulit-ulitin ko pa yung mahabang, isang buong episode yun tapos mauulitin ko, napakahaba. Kaya balikan nyo, puntahan nyo. Makikita nyo naman, first heaven, second heaven, third heaven. Doon maalalaman nyo, bakit nga ba nagkaganon. Pero sa simula ng ating espiritu, gano'n ang gagawin yung unang gano'n ang daan. Yung mga bagong espiritu, gano'n. Actually, yung totoo nga, yung pagkabago espiritu mo, hindi ka naman kagad sa tao mapupunta Baka doon ka sa single cell na buhay. O baka maging bato ka pa o maging puno muna. Kasi nga, bakit? Walang alam. Tanga pa kasi bago. Di ba pag silang mo, wala ka alam? Mag-aaral ka lang, kaya ka matututo. O yung experience yun ang magiging gabay mo para matuto ka. Ganun din ang ating espiritu. Pagbaba sa physical world. Yung pagka medyo magandang pagkakadaan, patutuloy na kagad sa tao. Maganda. At nahagip niya lahat yung mga kailangan ng isang tao. Lahat ng kailangan ng mga bagay-bagay. Akala nyo pagdating nyo sa ganun lang, basta sinila ka. Hindi, marami kang bit-bit. Dala-dala yan ng iyong conscious mind o yung espiritu. At espiritu, kaluluwa, at mind. At yan, papasok yan sa tao. At nagkakaroon ng buhay. Kaya nga, pagpasok ng espiritu,
sa fetus o yung maliit na wala pa egg and cell, may buhay na agad yun. Kasi yung espiritu, yun ang buhay. So, ibig sabihin, sabi nila, paano kung hindi pa nakakapasok ng espiritu? Anong ilang buwan ba bago pumasok ng espiritu sa fetus? O dun sa isisilag ng babae? Ang pagkakaalam ko, bago pumasok nasa 7 months to 8 months, doon papasok yan. Kaya, kasi hahanapin nila ng espiritu kung ano yung bagay na karma para sa kanila. Ano nababagay sa kanila. Kuwari, papasok ka naman dun sa matalino, ang dala mo, bunda ka naman nakuha talino dun sa di wala din. Abnormal labas mo. Kaya, nahanap yan. So, ibig sabihin, sabi ng ibang mga historic philosopher na pilosopo, doon palang magkakaroon ng buhay ang tao. Pagdating 7 to 8 months. So, ibig sabihin yung fetus, wala pang buhay yun. Pwede pang patayin. Pinutok ko kayo ng lintik. Yan ang hirap sa inyo. Pwede daw i-abort mo, kaya nag-abort yung pa. Sabi ng ibang mga abortionist, karang usually, mga abortionist yan, mga nag-aral ng ng pagiging dito, yung nanggagamot. Maramihan dyan. Mga kalimutan ko yung mga nanggagamot na tao, wala nang magamot. Mga salbahe na, naging salbahe kasi kailangan ng pera. Alam niyo naman, ang tukso kasi ang pera. Tapos ang taas pa ng desire nila sa pera. Yan, gagawa sila ng kalokohan. Ilalaglag nila yung fetus. Magiging abortionist na sila. Hindi na sila yung mga healer. Diba? Yung mga hilot. Yan pala mga hilot. Hihilutin. Hilot, okay. Dahil hilot naman talaga, nakakagaling yan Oo, kasi yan kumbaga sa mga acupuncture yan Mga pinipindot-pindot yan sa ating katawan. Kaya umiigi yung katawan natin. Kaso nga, malikikita. Walang kita. So, ano gagawin? Eto, mag-a-abort. Hilutin lang din niya yun. At totoo, dahil nga marunong nga, malalaglag yun. May pipindutin lang siya dun. Laglag yung bata dun. Kaso ang problema, 9 months na, 8 months na pala yung bata. Sabi, nakapasok na yung nakapasok na yung kaluluwa at espiritu natin. Pero, hindi pa rin dapat galawin ang mga bagay na yan. Kasi, yan ang pagsisimula ng buhay. At kung yan ay sisirain mo, at hindi mo palalabasin sa mundo, isang napakalaking pagkakamali na hindi ko alam kung anong parusang ipapataw sa inyo sa first heaven. Ewan ko lang kung makakatagal kayo. Kung anong parusang ibibigay sa inyo. Yan. Kaya, yan ay malalaking dimension pa lamang. So, meron pang maliliit na dimension at yun ang pag-uusapan natin sa susunod. Ngayon, binigyan ko lang kayo ng kamulatan dyan sa malaking dimension. Yang word, plane of existence. 7. Yan ay may tuturing na napakalaking dimension. Ngayon, kasundan naman natin yung susunod, yung dimension sa physical world. Talakayin natin sa susunod yan. Kaya kayo huwag kayong bibitaw. Kasi nga, akala nyo basta-basta lang itong sinasabi ko. Patawa-tawa lang ako. Hindi nyo pinapansin, hindi nyo iniintindi. Naku, kawawa kayo pagdating ng panahon. Kasi, there will be time na ang spiritual na kaalaman at ang physical na kaalaman ay magsasama
Paano yung kung kukunti alam niyo sa spiritual, paano na yon? Oh. Paano na? Ano mangyayari sa inyo? Ang problema nga doon baka nga yung totoong nakita ko wala nang kamatayan ng tao. So, ibig sabihin, wala nang pag-asang mag-evolve inyong kaluluwa, ang iyong isipan, ang maaaring mag-evolve ang inyong physical mind. Pero paano ang subconscious mind? Kasi nga hindi na mamamatay. Hindi na makapupunta sa third heaven. Alam mo ba doon sa third heaven, doon ka kasi mag-aaral na mga bagay-bagay na gagawin mo sa susunod na punta mo dito sa lupa. Naku, sabihin nyo, may next life. Totoo naman. Kaya lang, hindi kasi nababanggit sa ibang libro pero binanggit siya ni Jesus Hindi nyo lang naunawaan. Ano nga ba yun? Hindi kailanman makakarating ang tao o ang inyong kaluluwa sa Diyos kapag hindi uli kayo isinilang na muli. Ang alam kasi ng ibang reliyon, pag nagbago, yun na yun, isinilang na. Hindi. Malinaw na nakalagay doon Spirit and fire. Tubig. Kailangan isilang ka sa tubig, sa espiritu. Basahin nyo rin yun kasi hindi nyo kasi binabasa maigi. Basta tatanghod-tanghod lang kayo sa mga pastor, sa mga pare. Napakahalaga rin ng mga sinasabi niyan. Hindi nyo inuunawa. Kapag may sinabing gano'n ng isang pastor o isang pare, na hindi nyo naunawaan at siya hindi rin niya kasi nauunawaan. Buksan nyo, hanapin nyo at basahin nyo maigi. Baka kahit pa paano, kung kukunti yung utak, malaman yun, maunawaan nyo. So at least, meron kayong kaalaman para sa bagay na yun. Hindi na kayo matutokso pang gawin yung mga dapat na hindi dapat gawin. Kasi nga hindi ko naman sinabing magpakabuti kayo. Dahil wala namang ganun. Walang perfecto. Pero, iba ang may alam. Ang mga bagay na alam, hindi kayo maliligaw. Paano ba? Di sundin yung sinasabi ni Jesus. Kayo, naniniwala kayo kay Jesus Pero, sinusunod na ba siya? Totoo nga, puro balentong kayo wala kayong sinusunod. Yung nga lang, mahalin nyo ang inyong kaaway. Nagkagawa nyo ba? Hindi. Ito. Batuhin nyo ng... Pag binato kayo ng bato, batuhin nyo ng sinapay. Nagagawa nyo? Hindi. Kita nyo. Dalawa lang naman yun Papapos hindi nyo pa magawa. Baka galit na galit sa Jesus. Totoo lang. Unawain nyo yung kanyang mga sinasabi. Dahil naroon ang katotohanan. Sabi nga, hanapin ang katotohanan at ang lahat ay mapapasayo. Naunawaan nyo? Hindi. Bueno, yan. Napakahalaga yan. Kaya akala nyo sa tawa-tawa lang. Mag-isip-isip kayo. Kayo rin. Kaluluwa nyo yan. Espiritu nyo yan. Bahala kayo. Mapirmis kayo sa mundo na forever. Babalik-balik kayo dito. Bueno. Hanggang dito na lang. Tandaan nyo sa susunod, yung ating tatalakayin yung mababang o maliit na sinasakupang dimension. Kagaya ng physical world. Ang dimension na nasa physical lang, hindi wala sa kabuuan. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Marami pong salamat. Pero, teka. Subscribe naman kayo, nakalampating naman. Katagal ko nung dito nagsasalita. Kasi hindi kasi kayo naniniwala Mag-subscribe kayo, balikan nyo yung mga sinasabi. Marami kayong matututunan.
Marami kayong malala. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko kayo lolokohin. Ba't ano naman kung malukohin ko kayo para ano? Wala. Hindi ko nga hinangad yung material. Hindi. Lulukohin ko pa kayo. Sus, ano man mapapala ko? Wala. Madidisgrasya pa yung kaluluwa ko. Imbis na dumiretso na ako doon sa kanya kung saan pa ako dadaan. Di ba? Pero ako hindi rin ako sigurado Kasi hindi ko rin minsan alam na nakakagawa rin ako ng mali. Tao rin kasi ako. Sabi nga walang taong hindi nagkamali. Lahat nagkakamali. Paano? Hanggang dito na lang.